Tinapon na parang basahan. Habang nagpapakasarap si Mateo sa yaman ni Valerie, nakalugmok si Leah sa putik, basang-basa sa ulan. Wala kang kwenta, pabigat ka lang. Sigaw ng asawa niyang walang hiya. Pero hindi niya alam, ang pulubing tinapakan niya ay ang nag-iisang tagapagmana ng Imperyo de Leon. Tandaan mo ang gabing ito dahil babalik ako. Bulong ni Laya sa sarili. Sino ngayon ang luluhod sa huli? Tinapon na parang basahan. Habang nagpapakasarap si Mateo sa yaman ni Valerie, nakalugmok si Leah sa putik, basang-basa sa ulan. Wala kang kwenta, pabigat ka lang. Sigaw ng asawa niyang walang hiya. Pero hindi nila alam, ang pulubing tinapakan nila ay ang nag-iisang tagapagmana ng Imperyo de Leon. Tandaan niyo ang gabing ito dahil babalik siya para maningil. Sino kaya ang unang luluhod at magmamakaawa sa huli? Ibigay mo sa akin ang passbook na ito. Wala kang karapatang magtago ng pera habang pinapakain ka namin sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Aling ay matalim at puno ng panghahamak, tumatagos sa malamig na hangin ng sala. Unti-unting inangat ni Leah ang kanyang paningin mula sa basang sahig kung saan siya nakaluhod. Ang kanyang mga kamay na namumula at nanginginig sa pagod dahil sa walang tigil na pagkayod ng sahig ay mahigpit na nakakuyom sa lumang basahan. Ang maliit na libretang asul na naglalaman ng 3 taong ipon niya mula sa paglalaba at pananahi tuwing gabi ay walang awang hinablot ng kanyang biyenan. Namuo ang makapal na bikig sa lalamunan ni Laya. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Tila may malaking bato na nakadagan dito na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang mga pader ng maliit na bahay na ginugulan niya ng luha at pawis upang panatilihing maayos ay biglang nagmukhang dayuhan at nakakatakot. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang pait ng sariling dugo. Pinipigilan ng hikbing nagbabadyang kumawala. Ma, para po yan sa ospital. Baka sakaling kailanganin natin ng gamot. Pakiusap ni Laya. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Isa ka lang pabuya, isang utang na loob, na isiniksik sa buhay ng anak ko. Mataray na tugon ng matanda habang pinipilantik ang kanyang mga daliri na puno ng pekeng alahas. Wala kang naiambag, kundi kamalasan. Kasabay ng matalim na liwanag ng kidlat na gumuhit sa kalangitan at ang malakas na pagyanig ng lupa mula sa kulog ay ang pagbukas ng pinto ng kanilang bahay. Pumasok si Mateo. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit na gawa sa pinakapinong sutla, walang bahid ng ulan o dumi, at amoy mamahaling pabango na mabilis nagpabango sa amoy amag na sala. Si Valerie. Pack your things, Laya. Tapos na tayo. Malamig na utos ni Mateo, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong anino ng konsensya. Valerie is here. Siya ang babaeng nababagay sa akin. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha kang katulong. You're just a burden. Isang pabigat na sumisira sa mga pangarap ko. Ang bawat salita ni Mateo ay tila mga punyal na sunod-sunod na ibinaon sa dibdib ni Laya. Nakatingala siya sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan. 3 taon siyang naging martir. Tinanggap niya ang lahat ng pang-aalipusta, lahat ng sampal ng tadhana dahil naniwala siyang ang utang na loob sa pamilya nito noong iligtas nila ang kanyang namatay na ina ay sapat na dahilan para magtiis. Naniwala siyang may pag-ibig sa dulo ng lahat ng sakripisyo. Mateo, paano mo nagawa ito? Ang tanging lumabas sa bibig ni Laya, ang kanyang luha ay tuluyan ng umagos, sumasabay sa panginginig ng kanyang mga balikat. Asawa mo ako. Ibinigay ko ang lahat, pati ang dangal ko, para mapagsilbihan kayo. Exactly why you need to leave. Naiinis na sagot ni Valerie habang pinapagpag ang kaunting alikabok sa kanyang manggas. Mateo deserves a queen, hindi isang muchacha. Sige na, lumabas ka na bago pa ako mandiri sa presensya mo. Bumangon si Leah.
Ang kanyang mga binti ay parang halaya sa panghihina. Humakbang siya palapit kay Mateo. Sinusubukang hawakan ang kamay ng kanyang asawa. Mateo, parang awa mo na, huwag ngayon. Ang lakas ng bagyo sa labas. At may sasabihin sana ako sa'yo. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang marahas na tulak mula kay Mateo ang nagpahiwalay sa kanila. Nawalan ng balanse si Leah. Ang kanyang balikat ay tumama sa matigas na hamba ng pinto bago siya tuluyang bumagsak sa malamig at maputik na daan sa labas ng bahay. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Pinapalamig ang kanyang balat hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit mas malamig ang biglaang kirot na gumuhit sa kanyang ibabang tiyan. Isang matalim na sakit na tila pumipunit sa kanyang kalamnan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay nagbaon sa basang tela ng kanyang palda. Ang buhay na ilang linggo pa lamang niyang inaalagaan ng palihim, ang sanggol na sana ay magiging panibagong pag-asa ng kanyang madilim na buhay, ay unti-unting nagpapaalam, umaagos, kasama ng ulan at putik. Ang pinto ay tuluyang sumara, nag-iwan ng katahimikan sa puso ni Leah na higit pa sa nakakabinging ingay ng bagyo. Nakahiga siya sa putik, ang kanyang paningin ay nanlalabo hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil sa matinding kirot at pagkaubos ng lakas. Paano nangyaring ang taong binigyan niya ng lahat ay siyang kukuha ng kanyang buong pagkatao? Paano siya magpapatuloy kung wala na siyang natitira kahit na ano? Unti-unting nagdilim ang kanyang paligid. Ang kanyang mainit na luha ay humalo sa walang awang ulan. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, ang malakas na pagbagsak ng tubig sa kanyang mukha ay biglang tumigil. Isang malaking itim na payong ang sumilong sa kanya mula sa galit na kalangitan. Mula sa labo ng kanyang paningin, isang pares ng makintab na sapatos na gawa sa mamahaling balat ang huminto sa kanyang harapan. Walang matitira sa iyo kundi ang lamig at ang alaala ng mga taong itinuring kang basura. Ang mga salitang iyon ay tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa nagdidilim na diwa ni Leah habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang nanlalamig na katawan. Ngunit sa gitna ng kawalan, isang kakaibang init ang biglang bumalot sa kanya. Nadama niya ang pag-angat ng kanyang bigat mula sa maruming putik. Isang pares ng malalakas at matitipunong braso ang binuhat siya nang may pag-iingat. Tila ba siya ay isang mamahaling florera na konting pagkakamali lang ay tuluyan ng magkakapira-piraso. Si Gabriel ay nakatitig sa mukha ng babaeng kanyang karga. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay basang-basa na rin, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa maliit at pilak na kwintas na nakasabit sa leeg ni Leah. Isang pendant na may ukit ng isang natatanging simbolo ng pamilya De Leon. Ang kanyang puso, na sa mahabang panahon ay naging kasing tigas ng bato sa mundo ng negosyo, ay nakadama ng isang matinding pait at galit. Galit para sa mga taong nagawang itapon ang hiyas na ito sa gitna ng kawalan. Isinakay niya si Leah sa loob ng kanyang sasakyan, ang marangyang loob ng kotse na amoy katad at mamahaling pabango ay kabaligtaran ng kalagayan ng babae. Habang mabilis silang bumabagtas sa kalsada, ang tanging maririnig ay ang banayad na ugong ng makina at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Gabriel. Bawat hikbi at munting ungol ng sakit mula kay Leah ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Dalhin niyo kami sa pinakamalapit na ospital. Ngayon din. Ang utos ni Gabriel sa kanyang driver, ang boses niya ay malalim, seryoso, at puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Pagdating sa ospital, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng mabilis na pagtakbo ng mga nurse at ang tunog ng gulong ng stretcher sa makinis na sahig. Nanatili si Gabriel sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang pantalon.
Pinagmamasdan ang sariling mga daliri na may bahid pa ng putik mula sa kalsada. Putik na nagmula sa lugar kung saan itinapon si Leah. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Lumapit si Gabriel, ang kanyang paghinga ay tila pansamantalang tumigil. Mr. De Leon, nagawa naming isalba ang pasyente. Ngunit, ang doktor ay huminto sandali. Naghahanap ng tamang mga salita. Masyadong malakas ang pagkakabagsak at ang stress na dinanas ng kanyang katawan. Hindi namin naisalba ang bata. I'm sorry, pero nawala ang sanggol. Ang silid ay tila biglang nawalan ng hangin. Humigpit ang pagkakahawak ni Gabriel sa kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga bukubuni. Isang hindi pa isinisilang na buhay ang pumanaw dahil sa kalupitan ng mga taong dapat ay nagprotekta rito. Sa sandaling iyon, ang awa na nararamdaman ni Gabriel para kay Laya ay nagbago. Naging isang matinding determinasyon ito. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap sa nawawalang tagapagmana. Ito ay tungkol sa pagbabayad ng utang na dugo ng mga taong nanakit sa kanya. Dinala si Laya sa isang pribadong suite na higit pa sa karangyaan ng anumang silid na nakita niya sa buong buhay niya. Nang magsimulang magliwanag ang kalangitan at pumasok ang unang sinag ng araw sa bintana, iuent-unting iminulat ni Laya ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila binugbog, ngunit ang pinakamasakit ay ang tila malaking butas sa loob ng kanyang dibdib, isang kawalan na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman niya ang malambot na sapin ng kama at ang mabangong kumot na nakabalot sa kanya. Wala na ang amoy ng amag, wala na ang amoy ng sabon na panlaba na palaging nakadikit sa kanyang mga kamay. Sa halip, ang paligid niya ay puno ng katahimikan at kapayapaan. Ngunit nang maalala niya ang huling sandali, bago siya mawalan ng malay, ang tulak ni Mateo, ang tawa ni Valerie, at ang malamig na ulan, isang luha ang muling gumulong sa kanyang pisngi. Napaigtad siya nang makarinig ng banayad na pagbukas ng pinto. Pumasok si Gabriel, dala ang isang baso ng tubig. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng lambot na hindi pa nararanasan ni Laya mula sa sinumang lalaki. Sino po kayo? Nasaan ako? Ang mahinang tanong ni Leah, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa panghihina. Hindi agad sumagot si Gabriel. Lumapit siya sa gilid ng kama at dahan-dahang inilapag ang baso sa maliit na mesa. Naupo siya sa silya sa tabi ni Laya. Ang kanyang distansya ay sapat na para maramdaman ng babae ang kanyang proteksyon, ngunit hindi ito nakakatahakot. Nasa ligtas kang lugar, Leah. Ang sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay parang haplos ng pelus sa pandinig ng babae. Wala nang mananakit sa iyo rito. Hinding-hindi ko nahahayaang may humipo sa iyo ng may kasamaan. Napatingin si Leah sa kanyang mga kamay na nakapatong sa malinis na kumot. Ang anak ko. Ang nararamdaman ko sa loob ko. Nawala na ba siya? Ang tanong na yon ay puno ng napakasakit na pag-asam. Tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Laya. At sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay sapat na para ibigay ang sagot. Ang marahas na paghikbi ni Leah ay muling sumabog. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Sinusubukang itago ang kanyang pagkadurog. Hinayaan siya ni Gabriel na umiyak. Alam niyang ang mga luhang ito ay kailangang dumanas upang malinis ang sugat ng nakaraan. Matapos ang ilang minuto, nang bahagya ng kumalma ang babae, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na salamin at ipinakita ang refleksyon ni Laya. Tingnan mo ang iyong sarili, sabi ni Gabriel. Ang nakikita mo ay hindi ang babaeng itinapon sa ulan. Ang nakikita mo ay ang babaeng matagal nang hinahanap ng isang matandang naghihintay na maibalik ang lahat ng ninakaw sa kanya.
Hindi ko po kayo naiintindihan. Ang naguguluhang tugon ni Leah habang pinapahid ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kumot. Tumayo si Gabriel at lumakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang malawak na lupain ng pamilya De Leon na makikita mula sa ospital na yon. Sa loob ng 3 taon, namuhay ka sa ilalim ng anino ng mga taong mas mababa pa ang halaga kaysa sa alikabok sa iyong sapatos. Pinaniwala ka nilang wala kang kwenta, na ikaw ay isang pabigat. Humarap muli si Gabriel kay Laya at ang kanyang muka ay nagliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagtataglay ng pangako ng isang bagong mundo. Leah, ang apelyidong dala mo ay hindi Averino. Hindi ka isang hamak na asawa ng isang lalaking walang utang na loob. Ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat ay galing sa pinakamataas na puno ng pamilya De Leon. Lumapit si Gabriel ng kaunti. Yumuko siya ng bahagya bilang pagpapakita ng matinding paggalang, ang uri ng paggalang na ibinibigay lamang sa isang reyna. Sa wakas, nahanap din kita pagkatapos ng mahabang panahon. Handa ka na bang bawiin ang iyong korona, senyorita? Hindi ako yan. Nagkakamali kayo. Ang babaeng tinutukoy niyo ay isang reyna, habang ako ay basahan lamang na itinapon sa ulan. Ang boses ni Laya ay puno ng pait at kawalang pananalig habang nakatitig siya sa mga dokumentong inilatag ni Gabriel sa ibabaw ng puting kumot. Ang kanyang mga kamay na magaspang at may mga bakas ng sugat mula sa 3 taong pagkayod ay mabilis niyang itinago sa ilalim ng tela. Para sa kanya, ang salitang senyorita ay isang malupit na biro. Isang panaginip na hindi kailanman magiging totoo para sa isang babaeng hindi man lang nagawang ipaglaban ang sariling anak. Umiling-iling siya. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa malinis na unan. 3 taon akong naging alila sa sarili kong pamamahay. Pinaniwala ako ni Mateo na wala akong kwenta kung wala sila, na dapat akong magpasalamat dahil pinatira nila ako sa ilalim ng kanilang bubong kahit na wala akong maibigay. Paano niyo masasabing ako ang tagapagmana ng isang imperyo? Nanatiling kalmado si Gabriel. Hindi siya nagpakita ng inis sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ng babae. Sa halip, tumayo siya at kumuha ng luha ng isang palanggana, ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama at nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isa sa mga kamay ni Laya mula sa pagkakatago nito. Napaigtad si Leah. Susubukan sana niyang bawiin ang kanyang kamay dahil sa hiya. Ngunit ang pagkakahawak ni Gabriel ay matatag, ngunit banayad. Nagsimulang basain ni Gabriel ang bimpo at marahang pinunasan ang mga daliri ni Laya. Ang bawat haplos niya ay tila isang ritual ng paglilinis. Tila ba dahan-dahan niyang binubura ang bawat bakas ng paghihirap na dumanas sa mga kamay na yon. Ang mga sugat na ito ay hindi tanda ng kahinaan, Laya. Ang bulong ni Gabriel habang nakatitig sa ginagawa. Ang mga ito ay tanda ng iyong katatagan na natili kang mabuti sa kabila ng kanilang kasamaan. Iyan ang tunay na tatak ng isang De Leon. Ang yaman ay pwedeng nakawin. Ang posisyon ay pwedeng agawin. Ngunit ang dangal na nasa loob mo, iyan ang hindi nila kailanman matatalo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Leah ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa mga kamay ni Gabriel patungo sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may humawak sa kanyang mga kamay nang hindi para saktan siya o utusan, kundi para alagaan siya. Ang kanyang paghinga ay bumagal at ang matinding tensyon sa kanyang dibdib ay tila bahagyang lumuwag. Bakit niyo po ito ginagawa? Ang tanong ni Laya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa seryosong mukha ni Gabriel. Dahil ito ang aking tungkulin at dahil naniniwala ako sa iyo. Ang matipid na sagot ni Gabriel
Bago niya inilapag ang bimpo, kinuha niya ang kanyang tablet at binuksan ang isang video call. May isang tao na matagal nang naghihintay na makita ka. Lumalabas sa screen ang mukha ng isang matandang lalaki na nakahiga sa isang marangyang kama sa ospital. Sa kabila ng mga tubo na nakakabit sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galak nang makita si Laya. Si Don Roberto de Leon. "Lia! Ang aking munting apo." Ang nanginginig na boses ng matanda ay sapat na para muling mapahagulgol si Laya. "Patawarin mo ako. Patawad dahil hinayaan kong dumanas ka ng ganyang hirap. Ngunit nandito na si Gabriel. Handa na siyang ibigay sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Bumalik ka na sa amin, apo." Hindi nakapagsalita si Laya. Ang makitang may isang taong tunay na naghahanap at nagmamahal sa kanya ay tila isang gamot na unti-unting humihilom sa kanyang mga sugat. Ngunit sa gitna ng emosyonal na pag-uusap na yon, isang malakas na tunog mula sa telebisyon sa loob ng silid ang nakakuha ng kanyang pansin. Dahil sa pagkaka-on ng remote na hindi sinasadya, bumungad sa screen ang isang live na coverage ng isang marangyang pagtitipon. Nakita ni Lia si Mateo na nakasuot ng mamahaling tuksido at si Valerie na kumikinang sa kanyang mga alahas. Sila ay nagtatawanan, may hawak na baso ng champagne at ipinapakita sa harap ng mga kamera ang isang malaking tseke. Ang perang galing sa pinaghirapang ipon ni Laya na ngayon ay ginagamit nila para sa kanilang negosyo. Ito ang simula ng ating tagumpay, Valerie. Ang maririnig na sabi ni Mateo sa interview, ang kanyang ngiti ay puno ng kayabangan. Wala na ang mga pabigat sa buhay ko. Ngayon, ang langit na ang hangganan natin. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ni Lia ay naging kasing bigat ng tingga. Ang luha sa kanyang mga mata ay biglang natuyo. Pinalitan ng isang matinding liwanag ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga kamao ay muling nagkuyom, ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang panibagong layunin. Napatingin si Gabriel sa kanyang alaga at alam niyang ang martir na asawa ay tuluyan ng pumanaw kasama ng ulan kagabi. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay handa ng lumaban. Gabriel, ang tawag ni Lia. Ang kanyang boses ay mas matatag at may awtoridad na ngayon. Turuan mo ako. Turuan mo akong maging isang De Leon. Turuan mo akong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Hindi lang ang pera, kundi pati ang dangal na tinapakan nila. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Tumayo siya ng tuwid at inilahad ang kanyang kamay sa babae. Iyon ang hinihintay kong marinig mula sa iyo, senyorita. Mula sa araw na ito, ang bawat luhang ibinagsak mo ay magiging isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Kinuha ni Lia ang kamay ni Gabriel, isang simbolikong pagtanggap sa kanyang bagong tadhana. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo at Valerie para panatilihin ang kanilang nakaw na yaman kapag nalaman nilang ang babaeng itinapon nila sa putik ay siya palang may-ari ng mundong kinatatayuan nila? Walang utang na loob na hindi nababayaran, lalo na kung ang kabayaran ay ang sariling buhay at ang dugong dumanas sa lupang ito. Ang boses ni Laya ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng silid habang nakatitig siya sa screen ng telebisyon. Nakikita niya ang mukha ni Doña Aling na malapad ang ngiti. Suot ang isang kwintas na alam ni Laya na binili gamit ang perang dapat ay pambili ng kanyang mga bitamina. Ang bawat halakhak ng matanda sa harap ng mga kamera ay tila isang sampal na gumigising sa huling bahagi ng pagkatao ni Laya na nanatiling bulag sa loob ng 3 taon. Ang utang na loob na naging tanikala sa kanyang mga paa ay ont-unting naglalaho. Tinutupok ng apoy ng galit na ngayon ay mas mainit pa kaysa sa anumang lagnat na naranasan niya. Naalala niya ang bawat gabi na hindi siya kumain para lamang may maihaing masarap na hapunan kay Mateo. Naalala niya ang bawat mura at pagtrato sa kanya
na parang basahan sa harap ng kanilang mga kapitbahay. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Laia ay tuluyan ng naputol. Tumayo si Lia mula sa kanyang pagkakaupo sa gilid ng kama. Bagaman nanginginig pa ang kanyang mga binti, ang kanyang likod ay tuwid na. Isang posturang hindi niya nagawa sa loob ng mahabang panahon. Lumakad siya patungo sa salamin ng banyo. Doon, nakita niya ang isang babaeng may malalim na itim sa ilalim ng mga mata. May mga labing maputla at buhok na mahaba, ngunit tuyo at walang buhay dahil sa kapabayaan. Kinuha niya ang isang matalas na gunting mula sa kabinet ng gamot. Hindi siya nagatubili. Sa bawat tunog ng pagtalim ng bakal sa kanyang buhok, tila may isang bahagi ng kanyang nakaraan na nahuhulog sa sahig. Ang mahahabang hibla ng buhok na simbolo ng kanyang pagiging martir na asawa ay isa-isang naglaho. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang. Maayos, matapang, at nagpapakita ng isang mukhang handa nang harapin ang anumang bagyo. Pumasok si Gabriel sa silid at napatigil sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay rumespeto sa pagbabagong nakikita niya. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay lumapit siya at kinuha ang gunting mula sa kamay ni Laia. Inilapag ito sa mesa ng dahan-dahan upang hindi makalikha ng anumang ingay na makakagambala sa katahimikan ng sandaling iyon. Ang ganda mo, Laia, ang tanging nasabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ngayon, ang iyong labas ay kapantay na ng tatag ng iyong loob. Hindi na ako babalik sa dati, Gabriel. Ang sagot ni Laia habang nakatingin pa rin sa sariling refleksyon. Ang babaeng nakilala ni Mateo ay patay na. Ang babaeng itinapon nila sa ulan ay hindi na muling luluha para sa kanila. Humarap siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng silid. Turuan mo ako. Gusto kong malaman ang bawat galaw sa mundo ng negosyo. Gusto kong malaman kung paano nila pinapatakbo ang kanilang mga kasinungalingan para malaman ko kung paano ko sila pababagsakin gamit ang katotohanan. Isang seryosong tango ang ibinigay ni Gabriel. Iyan ang layunin ko, senyorita. Mula sa araw na ito, ang bawat oras mo ay gugugulin sa pag-aaral. Hindi ka lang magiging tagapagmana sa papel. Magiging pinuno ka na sasaludo ang lahat. Lumipas ang ilang araw ng puspusang paghahanda sa loob ng ospital. Sa tulong ni Gabriel, ang bawat dokumento, ang bawat pangalan ng mga kaalyado at kaaway ng pamilya de Leon ay itinuon ni Lia sa kanyang isipan. Ang kanyang kahinaan ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng talas na tila isang espada na hinahasa sa gitna ng kadiliman. Dumating ang araw ng kanyang paglabas sa ospital. Sa harap ng gusali, naghihintay ang isang marangyang itim na sasakyan. Nakasuot si Lia ng isang simpleng itim na damit na hapit sa kanyang katawan, nagpapakita ng kanyang elegansya at bagong taglay na awtoridad. Wala siyang dalang kahit anong gamit mula sa kanyang nakaraan. Lahat ay bago, lahat ay malinis. Habang naglalakad siya palabas, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay nagbibigay ng mensahe ng determinasyon. Hindi na siya yumuyuko kapag may nadadaanan. Sa halip, ang kanyang paningin ay diretso sa hinaharap. Si Gabriel ay nasa tabi niya. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing isang hindi matitinag na kuta. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nasa gitna ng isang selebrasyon si Mateo at Valerie. Nakatanggap sila ng balita na ang kanilang aplikasyon para sa isang malaking proyekto ay isinasa ilalim na sa review ng Banco de Leon. Ang kagalakan sa kanilang mga mukha ay tila walang hanggan. Naniniwala silang ang swerte ay nasa panig na nila habang buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatawanan, tumunog ang telepono ni Mateo. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Ang lahat ng kinuha mo ng may pandaraya ay may katumbas na presyo. Maghanda ka dahil ang paniningil ay nagsimula na.
Nawala ang nangiti sa mga labi ni Mateo. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig habang binabasa ang mga salitang iyon. Tumingin siya sa paligid, ngunit ang nakikita lamang niya ay ang mga taong nagsasaya. Sino ito? Ang bulong ni Mateo sa sarili. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Sa loob ng sasakyan, itinabi ni Gabriel ang kanyang sariling telepono at tumingin kay Laya na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang lungsod ay tila naghihintay sa pagbabalik ng tunay na may-ari nito. Handa ka na ba, Laya? Ang tanong ni Gabriel. Handa na ako. Ang maikling sagot ni Lia. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng bakal. Simulan na nating bawiin ang kaharian. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa graba ng mahabang daanan patungo sa mansyon ay tila isang pintig ng kaba sa dibdib ni Lia. Sa labas ng bintana, ang malawak na damuhan na kasing kinis ng pilus at ang matatayog na puno ng nara ay nagbibigay ng mensahe ng kapangyarihan at kasaysayan. Hindi ito ang mundo ng mga barong-barong o ang mundong amoy-amag na iniwan niya. Ito ang kaharian ng pamilya De Leon, isang lugar na noon ay sa mga pangarap lamang niya nakikita, ngunit ngayon ay siyang magiging tahanan niya. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng dambuhalang pintuan na gawa sa inukit na nara at may mga disenyo ng ginto, naramdaman ni Laya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito, wala na ang mga putik at dumi ng nakaraan, ngunit ang pakiramdam ng pagiging maliit ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Huwag kang matakot, Laya. Ang mahinahong tinig ni Gabriel ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang lalaki ay bumaba ng sasakyan at umikot para pagbuksan siya ng pinto. Ang pag-alalay nito sa kanyang siko ay nagbigay ng sapat na init para muli siyang makahinga ng maluwag. Nandito ka na sa kung saan ka nararapat. Ang pagbukas ng dambuhalang pinto ay hindi lumikha ng anumang ingay. Isang patunay ng perpektong pagkakaayos ng lahat sa loob ng bahay na yon. Bumungad sa kanila ang isang malawak na bulwagan na may mga dambuhalang chandelier na tila mga bituin na nakabitin sa kisame. Ngunit ang atensyon ni Laya ay agad na natuon sa matandang lalaki na nakaupo sa isang marangyang wheelchair sa dulo ng hagdanan. Si Don Roberto. Ang kanyang muka ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas hanggang sa sandaling magtagpo ang kanilang paningin. Ang katigasan sa mukha ng matanda ay biglang natunaw, pinalitan ng isang matinding pait at pangungulila. Apo, ang boses ng matanda ay halos pabulong, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bulwagan. Lumapit si Laya. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na sahig na gawa sa marmol ay tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang tunay na pagkatao. Nang makarating siya sa harap ng matanda, dahan-dahan siyang lumuhod, hindi bilang isang alila, kundi bilang isang nawawalang bahagi ng pamilya. Kinuha ni Don Roberto ang mukha ni Lia gamit ang kanyang mga nanginginig na kamay. Patawarin mo ako, Apo. Sa bawat gabing nilalamig ka habang ang bahay na ito ay naghihintay sa iyo, ang hikbi ng matanda ay puno ng pagsisisi. Ngunit ngayon, wala nang mananakit sa iyo. Ang lahat ng yaman ng mga De Leon ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Sa gitna ng madamdaming tagpong iyon, napansin ni Laya ang mga matatalas na tingin mula sa itaas ng hagdanan. Ang ilang mga kamag-anak at matatandang tauhan ng mansyon ay nakatunghay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at palihim na pangungutya. Ang kanilang mga bulong, bagaman mahina, ay tila mga huni ng mga ahas na hindi natutuwa sa pagdating ng isang bagong tagapagmana. Isang labandera? Iyan ang magmamana ng lahat? Ang narinig ni Lia mula sa isang babaeng may suot na perlas sa kanyang leeg. Bago pa man makapagsalita si Lia, humakbang si Gabriel sa kanyang tabi. Ang kanyang tindig ay tila isang hindi matitinag na kuta
At ang kanyang tingin sa mga taong nagbubulungan ay sapat na para patahimikin ang buong paligid. Ang awtoridad ni Gabriel ay hindi mapapasubalian at ang kanyang katapatan kay Laya ay malinaw na nakaukit sa kanyang bawat galaw. Makinig kayong lahat. Ang boses ni Gabriel ay malalim at malamig. Ang sino mang magpapakita ng kawalang galang sa senyorita ay ituturing na kaaway ng Don. At alam niyo kung anong nangyayari sa mga kaaway ng pamilyang ito. Tumahimik ang bulwagan. Muling bumaling si Don Roberto kay Lia. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa pilus mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang lumang trambilya, isang brooch na gawa sa pinakapalisadong jade at napapalibutan ng mga diamante. Ito ang pag-aari ng iyong ina, Lia, ang sabi ng matanda habang dahan-dahang ikinakabit ang hiyas sa dibdib ng kanyang apo. Ang lamig ng jade sa kanyang balat ay tila isang basbas, isang pagkilala na siya ay tunay nang nagbabalik. Isuot mo ito nang may dangal. Ikaw ang liwanag ng mansyong ito. Habang dinarama ni Lia ang bigat ng jade sa kanyang damit, isang katulong ang mabilis na lumabas sa gilid ng kusina. May hawak na telepono at palihim na nagtatago sa likod ng isang dambuhalang florera. Mabilis itong may tinawagan. Ang kanyang boses ay puno ng kaba habang nag-uulat sa kung sino mang nasa kabilang linya tungkol sa bawat detalye ng pagdating ni Lia. Pumunta si Gabriel sa tabi ni Lia at may iniabot na isang folder na kulay itim. Senyorita, may mahalagang balita mula sa bangko. Binuksan ni Lia ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita ang pangalanan ng kumpanyang nagsumite ng loan application para sa isang multimilyong proyektong residensyal, Valerie and Mateo's Real Estate Development. Gusto nilang humiram sa atin ng 50 milyong piso para pondohan ang kanilang bagong proyekto. Ang paliwanag ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa reaksyon ni Laya. Sila ay umaasa na ang Banco de Leon ang magliligtas sa kanila mula sa pagkalubog. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Laya. Hinawakan niya ang jade na brooch sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng kapangyarihan ay tuluyan ng dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng mga utang. Ipaalam mo sa credit department na personal kung rerebisahin ang kanilang application. Ang utos ni Lia, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang taong tinapakan nila ang may hawak ng kanilang kapalaran. Ang bawat araw sa loob ng mansyon ng mga De Leon ay tila isang pakikipagdigma sa sariling kahinaan para kay Laya. Hindi lamang sapat ang magsuot ng mamahaling damit o hiyas, kailangan niyang matutunan ang sining ng pagiging isang pinuno. Sa ilalim ng mahigpit ngunit mapagkalingang gabay ni Gabriel, ang bawat oras ni Lia ay hinati sa pagitan ng pag-aaral ng mga komplikadong ulat ng bangko, pagsasanay sa tamang paraan ng pananalita, at ang pagbuo muli ng kanyang nadurog na tiwala sa sarili. Ang ginto ay kailangang dumaan sa pinakamainit na apoy bago ito maging isang perpektong alahas. Ganoon din ang nararanasan ni Lia. Ang kanyang mga gabi ay ginugugol niya sa pagbabasa ng mga makakapal na libro tungkol sa pananalapi, hanggang sa ang kanyang mga mata ay bumigat sa antok. Ang bawat numero at graph ay tila mga banyagang salita na unti-unting nagkakaroon ng kahulugan sa kanyang isipan. Isang gabi, matapos ang halos 10 oras na pag-aaral, nakasandal si Lia sa kanyang dambuhalang mesa sa loob ng silid-aklatan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara na nagbibigay ng mainit na anino sa kanyang pagod na mukha. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, ang kanyang isipan ay sandaling bumalik sa mga gabing naglalaba siya ng tumpok-tumpok na damit habang si Mateo ay nanunood ng telebisyon. Ang sakit ng likod noon ay dahil sa pisikal na pagod, ngunit ang sakit ngayon ay dahil sa bigat ng responsibilidad na hindi niya pwedeng bitawan. Naramdaman ni Laya ang banayad na pagbukas ng pinto.
Pumasok si Gabriel dala ang isang tasa ng tsaa na amoy mansanilya at pulot. Napansin ni Gabriel ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Leah habang nakatungo ito sa mga papeles. Hindi siya agad lumapit. Pinagmasdan muna niya ang babaeng unti-unting nagiging reyna. Sa harap ng kanyang mga mata, kailangan mo ring magpahinga, senyorita. Ang mahinahon at malalim na boses ni Gabriel ang bumasag sa katahimikan. Ang talas ng isip ay hindi makukuha sa pamamagitan ng pagpapahirap sa katawan. Inangat ni Laya ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may kislap ng determinasyon. Gusto kong maging handa, Gabriel. Ayokong makita nila ang kahit anong bahid ng babaeng itinapon nila sa ulan kapag nagkaharap na kami. Gusto kong bawat salitang bibitawan ko ay maging kasing talas ng katarungan. Lumapit si Gabriel at inilapag ang tsaa sa tabi ng kanyang mga kamay. Sa halip na lumayo, nanatili siya sa likuran ni Laya. Inabot niya ang isang dokumento na kailangang lagdaan ng babae. Dahil sa kaba at pagod, bahagyang nanginginig ang kamay ni Laya habang hawak ang mamahaling fountain pen na gawa sa ginto. Naramdaman ni Laya ang init ng kamay ni Gabriel nang hawakan nito ang kanyang kamay upang gabayan ang kanyang bawat galaw sa papel. Ang pagdampi ng kanilang balat ay tila nagpadaloy ng isang kuryente na mabilis na nagpabilis sa tibok ng puso ni Leia. Nadama niya ang mainit na hininga ni Gabriel sa kanyang malapit sa kanyang tainga. Isang presensya na nagbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon. Huminga ka ng malalim, ang bulong ni Gabriel. Iisipin mo lang na ang bawat pirma mo ay isang hakbang patungo sa iyong kalayaan. Kasama mo ako. Hindi kita bibitawan. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ng mansyon ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kamay ni Gabriel at ang tiwala na namamagitan sa kanila. Ang pagiging slow burn ng kanilang ugnayan ay mas ramdam sa bawat maliit na kilos, sa bawat pag-aalaga na hindi kailangang sabihin sa salita. Para kay Laya, si Gabriel ang nagsilbing angkla niya sa gitna ng malakas na alon ng kanyang pagbabago. Matapos ang pagsasanay, tumayo si Laya at humarap sa isang dambuhalang salamin na may gintong kwadro. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok na hanggang balikat ay maayos na nakasuklay. Ang kanyang balat ay kasing kinis na ng porselana dahil sa wastong pag-aalaga at ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ng takot. Suot niya ang isang asul na damit na gawa sa pinakamahal na tela, nagpapakita ng isang imahe ng kapangyarihan at kariktan. Sino ang nakikita mo? Ang tanong ni Gabriel habang nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na pilit niyang itinatago sa ilalim ng pagiging propesyonal. Ang nakikita ko ay ang babaeng hindi na kailanman muling magmamakaawa para sa pag-ibig o respeto, ang matapang na tugon ni Laya. Ang nakikita ko ay ang babaeng kukuha ng lahat ng nararapat sa kanya. Isang tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang ilalim ng braso at inilahad ito kay Laya. Ito ang formal na request para sa isang meeting mula sa kumpanya ni Mateo. Nakahanda na ang lahat, Laya. Ang appointment ay itinakda bukas ng 10:00 ng umaga sa main boardroom ng De Leon Bank. Ang ulat ni Gabriel. Inaasahan nilang makakausap nila ang chairman, ngunit hindi nila alam na ikaw na ang may hawak ng titulong yon. Hinawakan ni Leah ang jade na brooch sa kanyang dibdib. Ang lamig ng bato ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Ang bawat alaala ng pang-aabuso ni Mateo at ang mga masasakit na salita ni Valerie ay tila naging gasolina na lalong nagpaalab sa kanyang determinasyon. Ipaalam mo sa kanila na tatanggapin ko ang pulong. Ang utos ni Leah, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kristal. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Gusto kong makita ang sandali na ang kanilang kayabangan ay magiging abo sa harap ng katotohanan. Habang papalabas si Gabriel sa silid,
Muling tumingin si Leah sa salamin. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang isang pusong dinurog ay kayang bumangon at maging mas matibay kaysa sa anumang bakal. Ang bukas ay hindi lamang simula ng paniningil. Ito ang simula ng kanyang tunay na pagsilang bilang isang De Leon. Ang kasakiman ay parang isang malalim na hukay. Habang mas marami kang ninanakaw para punan ito, mas lalo ka lang nalulunod sa sarili mong dumi. Sa loob ng isang marangyang restaurant na nakatanaw sa kumikinang na ilaw ng lungsod, magilas na iniikot ni Mateo ang kanyang baso ng alak. Ang pula at mamahaling likido ay tila sumasalamin sa kanyang nadaramang tagumpay. Sa harap niya, si Valerie ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga brilyanteng hikaw. Ang bawat kislap nito ay nagpapakita ng kanyang walang kabusugang ambisyon. Wala na sa kanilang isipan ang babaeng iniwan nila sa gitna ng bagyo ilang linggo lamang ang nakakalipas. Para sa kanila, si Laia ay isa lamang malungkot na kabanata na tuluyan na nilang pinunit at itinapon. Isipin mo, Mateo, ang sabi ni Valerie habang ang kanyang mga labi ay may bakas ng mapang-aping ngiti. Kapag naaprubahan ang loan sa Banco de Leon, hindi na tayo kailangan pang magtiis sa maliliit na kontrata. Tayo na ang magdidikta sa industriya ng real estate. Ang bawat gusaling itatayo natin ay magiging simbolo ng ating kapangyarihan. Tama ka, mahal. Ang tugon ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Salamat sa iyong mga koneksyon. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakatali pa rin ako sa babaeng walang ambisyon at nagpapabagal sa aking pag-unlad. Ngayon, malaya na ako. Malaya na tayong abutin ng langit. Ang kanilang pagtatawanan ay tila isang nakakarinding musika sa pandinig ng sino mang nakakaalam ng katotohanan. Ang bawat luho na tinatamasa nila ngayon ay nagmula sa bawat patak ng pawis ni Leah na kanilang ninakaw ng walang pakundangan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, may mga lihim na lamat na nagsisimulang lumitaw. Ang kumpanya ni Valerie ay unti-unti na palang kinakain ng utang at ang tanging paraan para hindi sila tuluyang bumagsak ay ang makuha ang tiwala ng mga De Leon, ang pamilyang hindi nila alam na sinaktan nila ng husto. Samantala, sa kanilang dating barangay, abala si Doña Aling sa paglalakad-lakad sa kalsada. Suot ang isang makulay na damit at bitbit ang isang bag na may malaking logo ng isang sikat na brand, kahit na halatang gawa lamang ito sa mumurahing materyales. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagpapakitang gilas sa mga kapitbahay na dati ay tinitingnan sila ng may awa. O Maring Saling, tingnan mo itong bagong bili ni Mateo para sa akin. Ang sigaw ni Doña Aling sa isang kapitbahay na naglalaba sa tapat ng bahay. Sabi ko naman sa inyo, ang anak ko ay para sa mga reyna. Buti na lang at wala na ang malas na si Leah. Mula nang umalis ang babaeng iyon, tila ba bumukas ang gripo ng swerte sa amin. Napakawalang kwenta naman kasi ng babaeng iyon, palamunin lang at pabigat. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan, ang iba ay naiinis sa kayabangan ng matanda, habang ang iba naman ay nangingiti na lamang sa kaplastikan nito. Ngunit si Doña Aling ay tila bulag sa mga reaksyon ng mga tao sa kanyang paligid. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang pakiramdam na siya ay nasa itaas na ngayon. Isang matalas na golden moment ang naganap ng tangkain ni Doña Aling na tumawid sa isang bahagi ng kalsada na may talsik pa ng putik mula sa ulan kagabi. Sa kanyang kagustuhang magmukhang elegante, itinaas niya ang kanyang baba at hindi napansin ang malalim na bahagi ng daan. Ang kanyang bagong sapatos na kulay ginto at may matutulis na takong ay tuluyang bumaon sa madikit at maitim na putik. Ang kanyang mukha ay namula sa hiyang nararamdaman habang sinusubukan niyang hugutin ang kanyang paa. Ang putik ay tumalsik sa kanyang makulay na damit at ang mga taong kanina ay pinagyayabangan niya ay nagtakip ng mga bibig
upang pigilan ang pagtawa. Ang imahe ng kanyang pekeng karangyaan ay tila nabahira ng katotohanang siya ay nanggaling din sa dumi na pilit niyang tinatakasan. Walang hiyang putik na ito. Bakit hindi pa ito ipinapa-aspalto ni Kapitan? Ang malakas na reklamo ni Doña Aling habang pilit na pinupunasan ng kanyang sapatos gamit ang isang piraso ng papel, ngunit lalo lamang itong kumakalat. Sa kabilang bahagi ng lungsod, habang nagmamaneho si Mateo pauwi, bigla siyang napahinto sa isang traffic light. Napatingin siya sa katabing sasakyan, isang marangyang itim na limousine. Sa isang iglap, tila nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa bintana ng katabing sasakyan. Isang babaeng may maikli at maayos na buhok, nakasuot ng malaking sunglasses at may awtoridad na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Laya? Ang bulong niya sa sarili, ngunit agad din siyang umiling. Imposible. Si Lia ay malamang na naglilimos na sa kalsada o bumalik na sa probinsya para magtago sa kahihiyan. Hindi siya kailanman sasakay sa ganyang uri ng sasakyan. Ang traffic light ay nagpalit ng kulay berde at ang itim na sasakyan ay mabilis na humarurot palayo na nag-iwan kay Mateo ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Pinilit niyang alisin ang imaheng iyon sa kanyang isipan at itinuon ang atensyon sa mahalagang pulong bukas. Nang makarating siya sa opisina ni Valerie, nakita niya ang babaeng abala sa paghahanda ng mga dokumento. Ang kanilang mga muka ay puno ng pangarap na binuo sa itaas ng mga luha ng iba. Handa na ang lahat para bukas, Mateo. Ang sabi ni Valerie, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Bukas ng 10:00, haharap tayo sa chairman ng De Leon Bank. Siguraduhin mong suot mo ang iyong pinakamahal na suit. Kailangan nating ipakita sa kanila na tayo ay kauri nila. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang sagot ni Mateo habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Bukas ang simula ng ating totoong kaharian. Wala nang makakapigil sa atin. Hindi alam ni Mateo na ang bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa mansyon ng mga De Leon ay isa palang hakbang patungo sa sarili niyang kapahamakan. Ang kapalaran na matagal niyang nilinlang ay handa na para sa huling hantungan ng kanyang pagbagsak. May mga multo ng nakaraan na hindi kailangang katakutan dahil sila ay mga anino na lamang ng isang mundong wala ng kapangyarihan sa iyo. Ang bulwagan ng De Leon Bank ay tila isang kuta ng ginto at marmol kung saan ang bawat ingay ay kontrolado at ang bawat kilos ay may katumbas na halaga. Sa gitna ng katahimikang ito, biglang pumasok si Mateo at Doña Aling. Ang kanilang presensya ay tila isang malakas na bugso ng hangin na nanggugulo sa kaayusan ng paligid. Si Mateo, na pilit pinapakinis ang kanyang suit, ay may bakas ng kaba sa kanyang mukha, habang ang kanyang ina ay abala sa pagpuna sa bawat detalye ng gusali ng may kalakasan. Mateo anak, tingnan mo ang mga chandelier na yan. Siguradong mas mahal pa yan kaysa sa buong bahay natin dati. Ang malakas na komento ni Doña Aling, hindi pinapansin ang mga pasimpleng sulyap ng mga empleyado. Kapag nakuha mo ang loan, bibili tayo ng ganyan para sa bagong mansyon natin. At dapat, mas malaki pa rito. Ma, please, hinaan mo ang boses mo. Ang pabulong na suway ni Mateo habang lumalapit sa reception counter. Nandito tayo para sa isang seryosong negosyo. Sa itaas na bahagi ng gusali, sa VIP mezzanine na may mga harang na gawa sa makapal na salamin, naglalakad si Laya kasama si Gabriel. Maayos silang bumababa patungo sa pribadong elevator nang biglang tumigil ang mundo para kay Laya. Ang boses na narinig niya mula sa ibaba, ang matinis at mapangalipustang tinig ni Doña Aling, ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kanyang buong pagkatao. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lia. Ang kanyang mga palad ay agad na pinagpawisan ng malamig, at ang kanyang paningin ay tila bahagyang nagdilim. Ang tinig na yon ay ang mismong tunog na dati ay nagpapanginig sa kanya sa takot tuwing umaga.
Ang tinig na naguutos sa kanya na kumilos ng mas mabilis kahit pagod na siya. Naramdaman ni Laya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, isang hindi sinasadyang reaksyon ng kanyang katawan sa trauma ng nakaraan. Napansin agad ni Gabriel ang biglaang pagbabago sa aura ni Lia. Bago pa man makita ng kahit sino ang kahinaan ng dalaga, mabilis na humakbang si Gabriel at iniharang ang kanyang sarili. Inilagay niya ang kanyang isang kamay sa likuran ni Lia, habang ang isa naman ay dahan-dahang humawak sa kanyang siko. Inalalayan siya patungo sa isang sulok na hindi makikita mula sa ibaba. Huminga ka, Laya. Tumingin ka sa akin. Ang mahinahon ngunit matatag na utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na kaluluwa ni Lia. Napatingin si Lia kay Gabriel. Ang malalim at madilim na mga mata ng lalaki ay puno ng proteksyon. Sa sandaling iyon, ang amoy ng sandalwood at ang pakiramdam ng mainit na palad ni Gabriel sa kanyang balat ang naging tanging sandigan ni Laya. Nandito sila, Gabriel. Naririnig ko siya. Ang pabulong na sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng takot. Naririnig mo sila dahil sila ay nasa ibaba mo na ngayon, Laya. Ang sagot ni Gabriel habang inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga, sapat na para maramdaman nito ang kanyang sinseridad. Sila ang naghihintay, sila ang nagmamakaawa para sa atensyon ng bangkong ito. Hindi na ikaw ang babaeng nagtatago sa kusina. Ikaw ang may-ari ng bawat marmol na tinatapakan nila. Dahan-dahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Laya na nakakuyom sa kanyang damit. Isa-isa niyang binuksan ang mga daliri nito. Dahan-dahan, tila ba tinatanggal ang bawat tanikala ng takot. Ang utang na loob ay wala na. Ang tanging natitira ay ang katarungan na ikaw ang magpapatupad. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Lia. Ang init mula sa pagkakahawak ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa ibaba mula sa isang siwang. Nakita niya si Mateo na pilit na nagpapaliwanag sa isang teller, habang si Doña Aling ay pasimpleng nagnanakaw ng tingin sa mga mamahaling display. Sa paningin ni Lia, mukhang napakaliit na nila ngayon. Ang mga taong dati ay tila dambuhala sa kanyang buhay ay nagmukhang mga langgam na nagkukumahog sa gitna ng isang malawak na disyerto. Ang kaba ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na kapanatagan. Salamat, Gabriel, ang sabi ni Laya. Ang kanyang tinig ay mas matatag na ngayon. Hindi ko hahayaang sirain nila ang araw na ito. Iyan ang aking senyorita, ang nakangiting tugon ni Gabriel, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagbantay. Gusto mo bang paalisin ko na sila? Hindi, ang mabilis na sagot ni Laya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan mo silang maghintay. Hayaan mo silang maranasan kung paano ang maupo sa labas at hindi pansinin. Mas mabuti kung masanay na sila sa ganyang pakiramdam. Habang pabalik sila sa loob ng kanilang opisina, isang empleyado ang lumapit kay Gabriel at may iniabot na isang maliit na memo. Binasa ito ni Gabriel at pagkatapos ay tumingin kay Laya. Ang reception desk ay nagulat ng kawalang galang mula sa kampo ni Mr. Avelino. Ang kanyang ina ay nagmura sa isa sa ating mga staff dahil hindi daw sila agad binigyan ng kape. Ang ulat ni Gabriel. Itala mo yan sa kanilang file. Ang utos ni Lia habang nauupo sa kanyang marangyang upuan. Bawat maliit na kilos, bawat pagkakamali ng kanilang ugali ay magiging bahagi ng kanilang huling hatol. Sa ibaba, si Doña Aling ay patuloy sa kanyang pagrereklamo. Hindi alam na ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay lalong nagpapabaon sa kanila sa hukay na sila rin ang humukay. Si Mateo naman ay patuloy sa pag-aayos ng kanyang buhok, naniniwalang ang kanyang bukas ay kasing kinang ng mga chandelier sa kanyang itaas. Ngunit mula sa itaas,
Ang mga mata ni Laya ay nakatuon na sa kanila. Ang unang anino ng paniningil ay tuluyan ng bumalot sa kanilang kapalaran. Ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isang plano na nakahanda ng isa katuparan. Bukas, hindi na ulan ang bubuhos sa kanila, kundi ang bigat ng katotohanang matagal nilang kinalimutan. Ang boses ni Lia ay halos pabulong, ngunit punong-puno ng determinasyon habang nakatayo siya sa malawak na banig ng balkonahe ng mansyon. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na nakakalat sa isang itim na pelus, kumikinang ngunit malayo. Ang gabi ay tahimik, isang uri ng katahimikan na tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Ito ang gabi bago ang muling paghaharap. Ang gabi bago ang formal na paghuhukom sa mga taong umapak sa kanyang dangal. Naalala ni Lia ang gabing iyon, ang gabing basang-basa siya sa ulan, nakalugmok sa putik, at iniwan ng lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman pa rin niya ang lamig ng kalsada at ang hapdi ng bawat salitang binitawan ni Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Ang pighati ay naging matigas na kristal na ngayon ay nagsisilbing kalasag ng kanyang puso. Narinig niya ang banayad na yabag ng sapatos sa likuran niya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sariwang hangin at sandalwood na palaging kasunod ni Gabriel ay sapat na para bigyan siya ng kapanatagan. Lumapit ang lalaki, dala ang isang baso ng mainit na gatas na may halong pulot at tumayo sa tabi niya. "Hindi ka pa rin ba makatulog?" ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na humahaplos sa gabi. "Masyadong maingay ang aking isipan, Gabriel," ang sagot ni Laya habang tinatanggap ang baso. Ang init nito ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga palad, nagbibigay ng panandaliang ginhawa sa kanyang nanlalamig na pakiramdam. Iniisip ko kung sapat na ba ang 3 o 4 na taon ng pagtitiis para sa gagawin ko bukas. Iniisip ko kung ako ba ay nagiging masamang tao dahil sa kagustuhan kong makita silang bumagsak. Humakbang si Gabriel ng mas malapit. Sapat na para maramdaman ni Lia ang init ng katawan nito sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Tumingin si Gabriel ng diretso sa malayo. Ang kanyang profile ay tila inukit mula sa matigas na bato sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katarungan ay hindi kasamaan, Lia. Ang matatag na tugon ni Gabriel, ang pagpaparusa sa mga taong nanamantala, ay isang paraan ng paglilinis sa mundo. Hindi ka naghihiganti dahil sa galit lamang. Ginagawa mo ito dahil kailangang malaman ng mundo na ang kabutihan ay may hangganan at ang kasamaan ay may katumbas na presyo. Ang iyong utang na loob sa kanila ay matagal nang nabura ng bawat patak ng dugo at luhang ibinuhos mo. Humarap si Lia kay Gabriel. Sa loob ng ilang sandali, ang dalawa ay nanatiling nakatitig sa isa't isa. Sa mga mata ni Gabriel, nakita ni Lia ang isang bagay na hindi niya nakita kay Mateo sa loob ng 3 taon, ang tunay na pagkilala at paggalang. Hindi siya tinitingnan ni Gabriel bilang isang biktima, kundi bilang isang kapantay. Isang matalas na golden moment ang nabuo ng dahan-dahang ipinatong ni Lia ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Isang simpleng kilos ng pagsuko at pagtitiwala. Naramdaman niya ang panandaliang pagtigil ng paghinga ni Gabriel bago nito dahan-dahang ipinatong ang kanyang braso sa likuran ni Lia. Ibinibigay ang suportang matagal nang hinahanap ng kanyang pagkatao. Walang salita, walang malabis na pangako, kundi isang tahimik na kasunduan ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng unos. "Salamat dahil nahanap mo ako." Ang pabulong ni Laya, ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit habang dinarama ang bawat sandali ng katahimikan. "Iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko," ang sagot ni Gabriel. Ang kanyang tinig
ay puno ng emosyong pilit niyang itinatago sa araw. Matapos ang ilang sandali ng pagbabahagi ng init, humiwalay si Laya at huminga ng malalim. Ang kanyang muka ay wala na ang bakas ng pag-aalinlangan. Kinuha ni Gabriel ang isang pulang folder mula sa maliit na mesa sa tabi nila at iniabot ito kay Laya. Ito ang huling piraso ng puzzle, senyorita. Ang ulat ni Gabriel. Ang kanyang tono ay muling naging profesional, ngunit may halong pananabik. Ang ebidensya ng malaking pagkakautang ni Valerie sa ibang bansa at ang palsipikadong dokumento na ginamit ni Mateo para makuha ang tiwala ng mga investors. Bukas, hawak mo ang bawat hibla ng kanilang kapalaran. Isang salita mo lang at ang lahat ng pinaghirapan nilang itayo sa itaas ng iyong mga luha ay guguho na parang kastilyong buhangin. Hinawakan ni Leah ang folder. Ang bigat nito ay tila isang sandata na handa ng gamitin. Ang bawat pahina sa loob nito ay binuo mula sa bawat gabi na hindi siya pinatulog ng gutom at kahihiyan. Gusto kong makita ang bawat reaksyon nila. Ang sabi ni Leah, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa ilalim ng dilim. Gusto kong makita ang sandaling mapagtanto nila na ang basahan na itinapon nila ang siya palang may-ari ng langit na pilit nilang inaabot. Mangyayari iyon, Leah. Pangako. Ang huling sabi ni Gabriel bago niya inalalayan ng dalaga pabalik sa loob ng mansyon. Habang naglalakad sila sa mahabang koridor na may mga portrait ng mga ninunong de Leon, tila ba ang mga anino sa pader ay sumasaludo sa pagbabalik ng tunay na reyna. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang babala para sa mga taong natutulog ng mahimbing sa kanilang mga ninakaw na kama. Ang umaga ay paparating na at kasabay ng pagsikat ng araw ay ang pagdating ng isang bagong Leah de Leon, ang babaeng hindi na kailanman muling luluhod sa harap ng kawalang katarungan. Ang bawat hakbang niya patungo sa boardroom bukas ay magiging tunog ng isang bumerang na pabalik na sa mga naghagis nito. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa sahig na ito ay hindi lamang tunog ng paglalakad, kundi ang bawat tibok ng katarungang matagal ninyong ipinagkait. Ang main boardroom ng De Leon Bank ay balot ng isang mabigat at malamig na katahimikan na tila ba ang bawat pader nito ay nakikiramdam sa paparating na unos. Sa gitna ng dambuhalang mesa, nagawa sa pinakintab na mahogany, nakaupo si Mateo at Valerie. Si Mateo ay pilit na inaayos ang kanyang mamahaling kurbata, habang si Valerie ay palaging tumitingin sa kanyang refleksyon sa screen ng kanyang telepono. Sa likuran nila, si Doña Aling ay hindi mapakali. Hinahaplos ang malambot na sandalan ng mamahaling upuan na tila ba pag-aari na niya ito. Napakabagal naman ng chairman na ito. Ang reklamo ni Valerie, ang kanyang tinig ay puno ng pagkairita. Dapat ay alam nilang ang oras natin ay kasing halaga ng ginto. Mateo, siguraduhin mong makuha natin ang loob niya para agad ma-release ang pondo. Huwag kang mag-alala, mahal, ang kampanteng sagot ni Mateo. Sabi ni Gabriel, ang chairman ay bago pa lamang. Siguradong madali nating mapapaikot ang isang taong wala pang karanasan sa ganitong kalaking deal. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng silid. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay tila isang hudyat ng paghatol. Unang pumasok si Gabriel, ang kanyang mukha ay seryoso at walang kahit anong emosyon. Tumayo si Mateo at Valerie. May suot na mga plastik na ngiti sa kanilang mga labi, handang magpakita ng huwad na paggalang. Good morning, Mr. Gabriel. Ang magalang na bati ni Mateo. Nakahanda na kami para sa aming presentation. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, tumayo siya sa gilid ng pinto at yumukod ng bahagya. Ang chairman ng De Leon Bank, ang bawat hakbang ng sapatos na papasok sa silid ay tila isang mabigat na pintig sa dibdib ni Mateo. Isang babae ang pumasok, isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng puting suit na nagpapakita ng hindi matatawarang awtoridad. Ang kanyang maikli at maayos na buhok
ay nagpapakita ng kanyang matapang na mukha at ang bawat hiyas na suot niya ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng silid. Ngunit ang pinakanakakaagaw ng pansin ay ang jade na brooch na nakakabit sa kanyang dibdib. Isang hiyas na alam ni Mateo na hindi kayang bilhin ng kahit 10 buhay niya. Nang lumingon ang babae at dahan-dahang tinanggal ang kanyang sunglasses, ang mundo ni Mateo ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Ang baso ng tubig na hawak ni Doña Aling ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa makapal na alpombra. Ang tubig ay mabilis na kumalat nang walang tunog. Si Valerie ay napaatras. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa sobrang gulat. "Lia?" Ang nauutal na sabi ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multong nagbalik mula sa libingan. Hindi kumurap si Laya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at takot, ay naging kasing lamig na ng yelo. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa dulo ng mesa sa upuan na para lamang sa pinakamataas na pinuno ng bangko. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya at kapangyarihan. Naupo siya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. "Maupo kayo, Mr. Avelino, Miss Gutierrez." Ang boses ni Lia ay malalim, kalmado, at puno ng talim. "Sabi niyo ay mahalaga ang oras niyo. Ayokong mag-aksaya ng panahon sa mga taong hindi marunong gumalang sa kanilang sariling salita." Anong kalokohan ito?" Ang gulantang na sigaw ni Valerie, bagaman halata ang panginginig sa kanyang tinig. "Mateo, sabihin mo sa akin na panaginip lang ito. Paanong ang isang labanderang tulad niya ay magiging chairman?" Tumingin si Laya kay Valerie, isang tingin na tila humihiwa sa pagkatao nito. "Ang labandera na tinutukoy mo ang siyang magdedesisyon kung may matitira pa ba sa kumpanya mo bukas, Valerie. Kaya kung ako sa'yo, mas galingan mo ang pagpili ng iyong mga salita." Si Doña Aling ay susubukan sanang lumapit at magmura tulad ng dati. Ngunit isang hakbang pa lang niya ay agad na siyang hinarangan ni Gabriel. Ang matalas na tingin ni Gabriel ay sapat na para mapako ang matanda sa kanyang kinatatayuan. "Lia! Mahal! Baka pwedeng pag-usapan natin ito." Ang panginginig na sabi ni Mateo, sinusubukang gamitin ang huwad niyang alindog. "Alam mo namang marami tayong pinagdaanan. Ang mga nangyari noon ay isang malaking pagkakamali lang." Isang malamig na tawa ang lumabas sa mga labi ni Lia. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pait. "Pagkakamali? Ang itapon ako sa ulan habang nagdadalang tao ako ay isang pagkakamali. Ang pagnanakawan ako ng huling sentimo na pinaghirapan ko ay isang pagkakamali." Inilabas ni Laya ang pulang folder at inihagis ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga pangarap ni Mateo. "Binasa ko ang inyong loan application." Ang patuloy ni Laya, ang kanyang boses ay tila isang maugong na babala. "Nakita ko ang mga palsipikadong dokumento. Nakita ko ang mga utang ninyong hindi binabayaran sa ibang bansa. At higit sa lahat, nakita ko ang kawalan ninyo ng dangal." Tumayo si Laya. Ang kanyang tindig ay tila isang dambuhala sa harap ng mga taong ito. "Ang loan ninyo ay hindi lamang disapproved. Ang De Leon Bank ay magsasampa ng kasong fraud laban sa inyong kumpanya. At ang lahat ng ari-arian na ginamit ninyong collateral, kasama ang bahay na itinayo ko para sa inyo, ay kukunin ng bangko simula sa araw na ito." "Wag, Lia! Parang awa mo na." Ang sigaw ni Doña Aling habang lumuluhod sa sahig. Ang kanyang pekeng alahas ay tila nawalan na ng kislap sa harap ng tunay na yaman. Tumingin si Lia sa kanila sa huling pagkakataon. "Noong gabi na itinulak niyo ako sa putik, sinabi niyo sa akin na ako ay isang basura. Ngayon, tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Sino ngayon ang nakalubog sa dumi?" Tumalikod si Lia at lumakad patungo sa bintana.
Pinagmamasdan ang malawak na abot-tanaw ng kanyang imperyo. Ang kanyang puso ay hindi na nakararamdam ng galit, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Sa labas ng silid, ang mga security guard ay pumasok na para ilabas ang 3 taong gumuho ang mundo sa isang iglap. Ang katarungan ay hindi lamang dumating. Ito ay naningil ng may kasamang interes. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, kundi sa talim ng katotohanang kaya mong itampal sa mukha ng iyong mga kaaway. Nanatiling nakaupo si Leah ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magaan na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kuko. Maayos ang tabas, malinis at may bahid ng mamahaling varnish. Malayo ito sa hitsura ng kanyang mga kamay, ilang buwan lang ang nakalilipas. Noong ang mga ito ay puno ng sugat at paltos dahil sa walang katapusang paglalaba at paglilinis ng bahay ni Mateo. Ang kaibahang ito ay tila isang tahimik na tagumpay na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Sa harap niya, ang ingay ni Valerie ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang gulat na nauwi sa matinding takot. Hindi maaari ito. Ang pabulong na sabi ni Valerie, ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Mateo, gawin mo ang lahat. Sabihin mo sa kanya na kailangan natin ang loan na ito. Ngunit si Mateo ay tila nawalan na ng dila. Nakatitig lamang siya kay Leah, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na hinaluan ng inggit. Ngayon lamang niya napagtanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang babaeng itinapon niya sa kalsada ay ang mismong susi sa mundong matagal na niyang pinapangarap na pasukin. Mr. Avellino, mukhang hindi mo alam ang tunay na kalagayan ng kumpanyang pinasok mo. Ang simula ni Leah, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Inilipat niya ang susunod na pahina ng dokumento. Valerie's Real Estate is a shell company. Ang lahat ng proyektong ipinagmamalaki niya ay nakasanla na sa iba't ibang bangko sa ibang bansa. At ang mga dokumentong ipinakita niyo sa amin, lahat iyon ay palsipikado, isang malaking panlilin lang. Lumingon si Mateo kay Valerie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ano? Valerie, totoo ba ito? Akala ko ba ay ikaw ang magliligtas sa akin mula sa hirap? Huwag mo akong sisihin, Mateo. Ang sigaw ni Valerie, ang kanyang poise ay tuluyan ng naglaho. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagnakaw ng pera ng asawa mo para lang makasabay sa luho ko. Huwag kang magmalinis. Ang dalawa ay nagsimulang magsisihan sa harap ni Leah. Isang tagpong nakakapandiri, ngunit nagpapakita ng tunay na kalidad ng kanilang ugnayan. Isang pagsasamang binuo sa itaas ng kasinungalingan at kasakiman. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Doña Aling ay hindi na nakapagtimpi. Ang kanyang galit ay sumabog, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat ng tinatamasa niyang kaginhawaan. Ikaw na babae ka, ang sigaw ng matanda habang mabilis na tumatayo at akmang susugurin si Leah. Akala mo ba ay kung sino ka na? Utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa amin, namatay na ang nanay mo sa kalsada. Itinaas ni Doña Aling ang kanyang kamay, handang itampal ang kanyang galit sa mukha ni Leah, tulad ng madalas niyang gawin noon sa kusina. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang matitipunong kamay ang mabilis na humuli sa kanyang braso. Si Gabriel. Ang kanyang pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit sapat na matatag para mapatigil ang matanda sa gitna ng kanyang pagkilos. Ang mga mata ni Gabriel ay naglalabas ng isang uri ng panganib na tila nagsasabing isang maling galaw pa ay hindi siya mag-aatubiling gumamit ng puwersa para protektahan si Leah. Huwag mong susubukang hawakan ang senyorita. Ang babala ni Gabriel, ang kanyang boses, ay tila isang maugong na babala ng paparating na bagyo. Ang bawat galaw mo ay may kaukulang demanda. Gusto mo bang sa kulungan ituloy ang iyong pagrereklamo? Napaatras si Doña Aling.
Ang kanyang katapangan ay agad na natunaw nang makita ang seryosong mukha ni Gabriel. Napaupo siyang muli, nanginginig sa takot at galit. Muling nagsalita si Leah, ang kanyang paningin ay nakatutok kay Mateo. Ang bahay na tinitirhan niyo ngayon, Mateo. Ang bahay na itinayo ko gamit ang bawat sentimong pinaghirapan ko habang minamaltrato niyo ako. Iyan ang unang kukunin ng bangko. Dahil ginamit mo itong kolateral sa isang palsipikadong loan, wala na kayong matitirhan simula sa susunod na linggo. Leah, parang awa mo na. Ang pagmamakaawa ni Mateo, ang kanyang tinig ay basag na. Saan kami pupunta ng nanay ko? Wala kaming matitirhan. Baka pwedeng kahit yung bahay lang ay iwan mo sa amin. Binigyan kita ng 3 taon para patunayan ang iyong halaga bilang asawa, Mateo. Ang tugon ni Laya habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang bawat kilos niya ay puno ng dignidad. Ngunit pinili mong maging isang magnanakaw at traidor. Hindi ito tungkol sa galit, Mateo. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang bawat bagay na kinuha niyo ng walang permiso ay dapat mabalik sa tunay na may-ari. Lumingon si Leah kay Gabriel. Gabriel, pakitawagan ang legal department. Siguraduhin na ang lahat ng ebidensya ng fraud ay maibibigay sa awtoridad ngayong araw. Ayokong may matira, kahit isang butas para makatakas sila. Masusunod, senyorita. Ang sagot ni Gabriel habang binubuksan ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga security guards ng bangko. Ilabas na sila. Ang huling utos ni Leah nang hindi man lang tinitingnan ang 3 taong gumuho ang mundo. Habang hinihila palabas si Valerie na patuloy sa pagsigaw, si Mateo na nakayuko at hindi makatingin, at si Doña Aling na humihikbi na ngayon dahil sa takot, na natiling nakatayo si Laya sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan niya ang malawak na kalangitan. Ang bigat na matagal niyang dinala sa kanyang dibdib ay tila tuluyan ng naglaho. Pinalitan ng isang matalim at malinis na kapanatagan. Naramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang likuran. Hindi malapit ngunit sapat na para maramdaman niya ang init ng suporta nito. Tapos na ang kanilang paghahari, Laya. Ang mahinang sabi ni Gabriel. Hindi pa ito ang tapos, Gabriel. Ang tugon ni Leah habang nakatingin sa kanyang mga kamay na malinis na mula sa dumi ng nakaraan. Ito pa lamang ang simula ng aking totoong buhay. At sa pagkakataong ito, ako na ang susulat ng sarili kong tadhana. Walang palasyong nakatayo sa buhangin ang hindi guguho kapag dinaluyong ng alon ng katotohanan. Ang sikat ng araw ay tila walang awang tumatama sa luma at kupas na pintura ng bahay na dating itinuturing ni Mateo na kanyang kaharian. Ngunit sa araw na ito, ang kalsada sa tapat ng kanilang gate ay punong-puno ng mga tao. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala sila ng may halong inggit at takot dahil sa yaman na ipinagyayabang ni Doña Aling ay naroon ngayon. May hawak na mga baso ng palamig at aktibong nagbubulungan. Ang tsismis sa barangay ay tila apoy na mabilis na kumalat. Ang pamilya Avellino ay pinalalayas na sa sarili nilang pamamahay. Sa harap ng gate, nakatayo ang isang sheriff at ilang mga tauhan ng bangko na may hawak na mga dokumento at dambuhalang padlock. Ang tunog ng matigas na bakal na tumatama sa rehas ng gate ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi maaari ito. Magnanakaw kayo. Amin ang bahay na ito. Ang matinis na sigaw ni Doña Aling. Nakasuot pa rin siya ng kanyang makulay na damit, ngunit ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Mahigpit niyang niyayakap ang kanyang pekeng designer bag na tila ba ito ang huling piraso ng kanyang dangal. Mawalang galang na po, madam, pero ang bahay na ito ay ginamit na kolateral sa isang loan na napatunayang may bahid ng pandaraya. Ang mahinahong paliwanag ng opisyal habang idinidikit ang isang malaking pulang sticker sa pinto na may nakasulat na foreclosed. Kailangan nyo nang ilabas ang inyong mga gamit sa loob ng 30 minuto.
Lumingon si Doña Aling kay Mateo na nakatayo sa isang tabi, tulala at hindi makapagsalita. Mateo, gawin mo ang paraan. Tawagan mo si Valerie. Sabi niya ay tutulungan niya tayo. Parang isang robot na muling nabuhay, mabilis na kinuha ni Mateo ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Valerie. Ngunit sa bawat pagsubok niya, ang tanging naririnig niya ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numerong iyon. Sa huling pagkakataon, nang sumagot ang linya, hindi ang boses ni Valerie ang narinig niya, kundi ang boses ng isang abogado. Mr. Avellino, huwag mo nang gambalain si Miss Gutierrez. Ang lahat ng ugnayan niyo ay pinutol na. At para malaman mo, si Valerie ay kasalukuyan ng inaayos ang kanyang pag-alis patungo sa ibang bansa upang takasan ang mga utang niya. Ginamit ka lang niya para makakuha ng pirma sa mga dokumentong kailangan niya. Wala ka nang aasahan sa kanya. Ang paliwanag ng abogado bago nito binaba ang linya. Nabitawan ni Mateo ang kanyang telepono sa semento. Ang tunog ng pagkabasag ng screen ay tila katumbas ng pagkabasag ng kanyang huling pag-asa. Napatingin siya sa mga kapitbahay na ngayon ay lantaran nang tumatawa at nagtuturo sa kanila. O Doña Aling, nasaan na ang sinasabi mong mansyon na bibilhin ni Mateo? Ang sigaw ng isang babaeng dati ay madalas murahin ng matanda. Baka gusto mong hiramin itong lumang banig ko? Mukhang dyan na kayo matutulog sa tabi ng kanal. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa buong pagkatao ni Mateo. Naalala niya kung paano niya itinulak si Leah sa kalsada. Naalala niya ang boses ng kanyang asawa na nagmamakaawa para sa kanilang anak. Ngayon, ang bawat sakit na ibinigay niya ay bumabalik sa kanya ng 10 beses na mas matindi. Mabilis na inilabas ng mga tauhan ng bangko ang mga gamit nila, mga mamahaling kagamitan na hindi pa bayad, mga damit na galing sa nakaw na pera, at ang lumang sofa kung saan madalas paglingkuran ni Leah, si Doña Aling. Ang lahat ng ito ay itinambak sa gilid ng kalsada, sa tapat mismo ng mga matang mapanghusga ng madla. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng kanilang bahay. Huminto ito sandali, at ang bintana sa likuran ay bahagyang bumaba. Doon, nakita ni Mateo si Leah. Nakasuot ang babae ng sunglasses. Ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon. Sa tabi niya ay si Gabriel, na ang kamay ay maingat na nakapatong sa balikat ni Leah. Isang proteksyon na hinding-hindi na ibigay ni Mateo sa kanyang asawa. Saglit na nagtagpo ang paningin ni na Mateo at Leah. Nakita ni Mateo sa mga mata ni Leah ang isang bagay na mas masakit pa sa galit, ang kawalan ng pakialam. Para kay Leah, si Mateo ay isa na lamang estranghero na bahagi ng isang madilim na nakaraan na tuluyan na niyang kinalimutan. Muling tumaas ang bintana ng sasakyan at mabilis itong umalis. Nag-iwan ng alikabok na pumasok sa mga mata ni Mateo. Mateo, anak, anong gagawin natin? Ang hagulgol ni Doña Aling habang nakaupo na sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay puno na ng kulubot ng katandaan at paghihirap. Tumingin si Mateo sa paligid. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, wala siyang pamilya, kundi ang kanyang inang naging instrumento ng kanyang kasamaan. Ang palasyong buhangin na itinayo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Wala na ma, wala na tayong matitirhan. Ang tanging nasabi ni Mateo habang ang unang patak ng ulan ay nagsimulang pumatak sa kanyang mukha. Ang ulan ay tila isang malupit na paalala. Noong gabing itinapon niya si Leah, umuulan din. Ngunit sa gabing ito, walang Gabriel na darating para iligtas sila. Ang tanging kasama nila ay ang dilim, ang lamig, at ang bigat ng katarungang sila mismo ang lumikha. Ang ulan ay hindi marunong pumili ng bibiktimahin, ngunit marunong itong maghugas ng mga kasalanang matagal nang itinago sa ilalim ng balat kayong kabutihan.
Sa labas ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga De Leon, ang malakas na buhos ng ulan ay tila walang hinto sa paghampas sa kalsada. Sa gitna ng dilim at lamig, dalawang anino ang nakaluhod sa basang semento. Si Mateo, na ang mamahaling suit ay punong-puno na ng dumi at basang-basa, ay nakayuko habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas na bakal. Sa tabi niya, si Doña Aling ay humihikbi ng malakas. Ang kanyang boses ay humahalo sa ingay ng hanging umiihip. "Lia! Apo! Parang awa mo na, buksan mo ang pinto." Ang sigaw ni Doña Aling, ang kanyang tinig ay basag at puno ng desperasyon. "Mamatay kami rito sa lamig. Kahit konting pagkain lang o kahit sa garahe niyo lang kami patuluyin." Walang sumasagot mula sa loob. Ang tanging maririnig ay ang paghampas ng mga patak ng ulan sa mga dahon ng halaman. Pagkalipas ng ilang minuto, ang dambuhalang pintuan ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Isang matalas na liwanag ang nagmula sa loob, nagbibigay ng anino sa dalawang tao na naglalakad patungo sa gate. Lumitaw si Laya. Nakasuot siya ng isang mahabang silk na robe na kulay asul at sa kanyang ibabaw ay isang makapal na jacket na gawa sa lana. Sa likuran niya, hawak ang isang dambuhalang itim na payong upang siguraduhing walang kahit isang patak ng ulan ang dadapo sa balat ni Lia ay si Gabriel. Ang mukha ni Gabriel ay kasing tigas ng bakal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kaligtasan ng babaeng kanyang pinoprotektahan. Nang makarating sila sa tapat ng gate, mabilis na sumiksik si Mateo sa rehas. Pilit na inaabot ang dulo ng tsinelas ni Laya. "Lia, mahal ko, patawarin mo ako. Nabulag ako ng ambisyon, nabulag ako ni Valerie, pero ikaw pa rin ang asawa ko, Lia. May utang na loob ka sa amin, di ba? Iniligtas namin ang nanay mo noon, huwag mo kaming pabayaan ng ganito." Tumingin si Lia ng direkta sa mga mata ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim na kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Utang na loob, Mateo?" Ang pabulong na tanong ni Lia. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na haplos ng hangin. "Ang utang na loob na sinasabi niyo ay matagal ko nang binayaran ng higit pa sa nararapat." Humakbang si Lia ng mas malapit, bagaman nanatili siyang tuyo sa ilalim ng payong ni Gabriel. "Binayaran ko yon sa bawat gabing hindi ako nakatulog dahil sa pagod sa pagsisilbi sa inyo. Binayaran ko yon sa bawat mura at sampal na tinanggap ko mula sa iyong ina nang hindi ako lumalaban. At higit sa lahat," ang boses ni Laya ay bahagyang nanginig, "binayaran ko yon sa dugo at buhay ng anak ko na nawala noong gabing itinulak mo ako sa putik." Napaatras si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Si Doña Aling naman ay muling nagmakaawa. "Lia, anak, nagkamali lang kami. Tao lang kami na nagkakamali. Pamilya tayo, di ba? Walang pamilya ang nananakit ng sadya, Doña Aling." Ang matapang na tugon ni Laya. "Ang pamilya ay nagbibigay ng silong, hindi nagtatapon sa ulan. Noong gabing kailangan ko kayo, itinuring niyo akong basura. Ngayon, ibinibigay ko lang sa inyo ang katarungang kayo rin ang gumawa." Isang matalas na golden moment ang nabuo nang mapansin ni Lia na bahagyang nababasa ang balikat ni Gabriel dahil sa pagsisikap nitong takpan siya ng buo mula sa ulan. Sa halip na tingnan ang mga taong nagmamakaawa sa kanyang paanan, dahan-dahang itinaas ni Laya ang kanyang kamay at inayos ang kwelyo ng jacket ni Gabriel. Ang kanyang haplos ay puno ng pag-aalaga at pasasalamat. "Gabriel, halika na. Malamig na ang hangin, baka magkasakit ka." Ang malambing na sabi ni Lia, habang ang kanyang likod ay tuluyan ng nakatalikod kina Mateo. "Leia! Huwag mo kaming iwan! Leia!" Ang huling sigaw ni Mateo bago muling sumara ang dambuhalang gate. Habang naglalakad pabalik sa loob ng mainit at maliwanag na mansyon, naramdaman ni Lia ang kamay ni Gabriel sa kanyang likuran. Isang banayad na suporta na nagpaparamdam sa kanya
na hindi na siya kailanman mag-iisa. Ang bawat hakbang niya palayo sa gate ay tila pagtatapon ng huling piraso ng kadiliman sa kanyang puso. Tapos na ang lahat, Leah. Ang mahinang sabi ni Gabriel nang makapasok na sila sa loob. Oo, Gabriel, tapos na. Ang tugon ni Laya habang tinatanggal ang kanyang jacket at humaharap sa mainit na apoy ng fireplace. Ang ulan sa labas ay maglilinis ng kalsada at ang bukas ay magdadala ng sikat ng araw na matagal ko nang hinihintay. Tumingin si Leah sa kanyang mga kamay, malinis, malaya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa paghihiganti. Kung minsan, ito ay ang pagkakaroon ng lakas na tumalikod sa mga taong sumira sa iyo at piliin ang sarili mong kaligayahan. Ang kalayaan ay hindi lamang ang pag-alis sa isang madilim na silid, kundi ang kakayahang huminga ng malalim nang wala ng bigat na pumipigil sa iyong dibdib. Nang sumara ang pinto ng kanyang silid, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang dambuhalang alon na bumalot kay Leah. Tumayo siya sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa kanyang gilid. Wala na ang kaba. Wala na ang galit. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang matinding hapdi na nagsisimulang maglandas. Ang bawat imahe ng nakaraan, ang mga gabing nagugutom siya, ang mga masasakit na salita ni Mateo, at ang malamig na ulan sa kalsada ay tila isang pelikulang mabilis na umiikot sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumuhod si Leah sa makapal na alpombra. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa dami ng emosyong matagal niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagiging matatag. Ang bawat paghagulgol na kumakawala sa kanyang bibig ay tila pag-agos ng lason mula sa kanyang puso. Umiyak siya ng walang pakundangan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng paltos, ngunit ngayon ay malinis na. Mahigpit niyang niyakap ang sarili na para bang pilit niyang pinagdurugtong ang mga piraso ng kanyang pusong matagal nang winasak ng sakit at pagdurusa. Sa gitna ng kanyang pagluha, narinig niya ang banayad na pagbukas ng pinto. Hindi siya lumingon. Alam niya kung sino ang taong may sapat na malasakit para pumasok sa kanyang personal na espasyo sa sandaling iyon. Ang amoy ng sariwang hangin at sandalwood ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Gabriel ay hindi nagsalita. Hindi siya nagbigay ng mga gasgas na payo o sinabing tahan na. Sa halip, dahan-dahan siyang naupo sa sahig sa likuran ni Leah. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa paligid ng balikat ng dalaga. Isang yakap na hindi humihingi ng anuman, kundi nag-aalok ng lahat. Ang init ng katawan ni Gabriel ay nagsilbing isang kuta na nagpoprotekta kay Leah mula sa sarili niyang mga alaala. Ilabas mo lang lahat, Leah. Ang pabulong na sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na nagpapakalma sa bawat gulo ng isipan ng dalaga. Nandito ako. Hindi ako aalis hanggang sa maging maayos ang lahat. Isang matalas na golden moment ang nabuo nang humarap si Leah kay Gabriel at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ang telang suot ni Gabriel ay uwent-unting nabasa ng mga luha ni Leah, ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang lalaki, maliban sa dahan-dahang paghaplos nito sa kanyang buhok. Sa sandaling iyon, ang lahat ng yaman, ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya De Leon ay tila walang halaga kumpara sa pakiramdam ng pagiging ligtas sa piling ng isang taong tunay na nakakaunawa sa iyong sakit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kailangang sabihin, isang pangako ng paghilom at pagsisimulang muli. Matapos ang mahabang panahon ng pag-iyak, dahan-dahang tumingala si Leah. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit ang liwanag sa loob nito ay mas malinis na ngayon. Salamat, Gabriel. Salamat dahil hindi mo ako iniwan noong wala pa akong kahit ano.
Hinding-hindi kita iiwan, Leah. Noon, ngayon, at hanggang sa dulo, ang sagot ni Gabriel habang pinapahid ang huling bakas ng luha sa pisngi ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang haplos ay puno ng paggalang at isang uri ng pag-ibig na matagal na niyang itinatago. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, lumabas si Laya ng mansyon nang walang kahit anong escort maliban kay Gabriel. Nagtungo sila sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Dinalaw ni Leah ang puntod ng kanyang inainahan, ang babaeng nagpalaki sa kanya nang may pagmamahal sa kabila ng kahirapan. Inilapag ni Laya ang isang pumpon ng sariwang puting rosas sa ibabaw ng marmol. "Nay, maayos na po ako," ang pabulong na sabi ni Laya habang hinahaplos ang ukit ng pangalan sa lapida. "Nahanap ko na po ang aking tunay na pamilya at nahanap ko na rin po ang katarungan na lagi ninyong sinasabi na darating sa tamang panahon. Hindi nyo na kailangang mag-alala para sa akin." Isang banayad na hangin ang umihip. Tila ba isang sagot ng pagsang-ayon mula sa kabilang buhay. Tumayo si Laya at lumingon kay Gabriel na naghihintay sa kanya sa ilalim ng puno. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang aura ng kapayapaan at bagong pag-asa. Nang bumalik sila sa mansyon, may isang malaking event na inihahanda para sa gabi. Ang opisyal na pagpapakilala kay Laya bilang bagong pinuno ng Imperyong De Leon. Habang tinitingnan ni Leah ang kanyang sarili sa salamin, suot ang isang marangyang asul na gown na kumikinang sa bawat galaw, naramdaman niya ang isang matinding kapanatagan. Wala na ang anino ng martir na asawa. Ang nakikita niya ay isang babaeng may dangal, may lakas, at may pusong handa ng magmahal muli. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang balita tungkol sa kanyang tagumpay ay nakarating na sa lahat ng pahayagan. Habang si Laya ay naghahanda para sa kanyang kinabukasan, ang kanyang mga kaaway ay unti-unting naglalaho sa dilim ng limot. "Handa ka na ba, senyorita?" Ang tanong ni Gabriel habang iniaalok ang kanyang braso sa pintuan ng silid. "Handa na ako, Gabriel," ang nakangiting tugon ni Leah habang tinatanggap ang kanyang braso. Simulan na natin ang ating kwento. Ngunit sa gitna ng saya, isang itim na sobre ang iniabot ng isang katulong kay Gabriel bago sila makababa sa hagdanan. Ang sulat ay walang pangalan. Tanging isang pamilyar na marka lamang ang nakatatak dito. Nang buksan ito ni Gabriel ng palihim, ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago. Isang hudyat na may huling pagsubok pa na naghihintay sa kanilang bagong simula. Ang pagsikat ng araw pagkatapos ng pinakamahabang gabi ay hindi lamang nagdadala ng liwanag, kundi nagbibigay ng pagkakataong isulat ang isang kwentong punong-puno ng pag-asa. Ang bulwagan ng mansyon ng mga De Leon ay nagliliwanag sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bumabagsak na bituin. Ang musika ng orkestra ay banayad na dumadaloy sa hangin, kasing lamig ng isang haplos ng sutla. Ito ang gabi ng opisyal na pagpapakilala kay Laya bilang bagong haligi ng pamilya at ng kanilang imperyo. Ang bawat panauhin, mula sa mga makapangyarihang negosyante hanggang sa mga kilalang opisyal, ay nakatuon ng pansin sa itaas ng grand staircase. Bago lumabas, hinarap ni Gabriel si Leah sa tapat ng malaking salamin sa hallway. "Ang sobrang iyon," ang mahinang sabi ni Gabriel habang inilalabas ang itim na papel na natanggap nila kanina. Galing ito sa abogado ni Mateo, isang sulat ng paghingi ng tawad at pag-amin sa lahat ng kanyang pagkakamali. Gusto niyang makita ka sa huling pagkakataon bago siya tuluyang umalis ng lungsod para magtrabaho sa malayo bilang isang hamak na obrero. Tiningnan ni Laya ang sobre. Saglit na bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pait, ngunit mabilis din itong naglaho. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at nang walang pag-aalinlangan, inihagis niya ito sa loob ng fireplace na malapit sa kanila. Pinanood nila ang apoy habang tinutupok nito ang bawat salita ni Mateo hanggang sa maging abo ang mga ito.
Wala na siyang puwang sa mundo ko, Gabriel, ang seryosong tugon ni Leah. Ang kanyang paghingi ng tawad ay para sa kanyang sariling konsensya, hindi para sa aking kapayapaan. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana, at ang aking pansin ay nararapat lamang sa mga taong nanatili sa tabi ko. Inilahad ni Gabriel ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng paghanga na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Kung gayon, handa na ba ang aking reyna para sa kanyang bagong simula? Handa na ako, Gabriel, ang nakangiting sagot ni Laya. Nang humakbang si Laya sa tuktok ng hagdanan, ang bawat pag-uusap sa ibaba ay biglang natigil. Ang lahat ay tila napako ang paningin sa babaeng nakasuot ng kumikinang na asul na gown na may taglay na awtoridad na hindi matatawaran. Ngunit sa likod ng kanyang kapangyarihan, ang nakikita ng mga tao ay ang kanyang kabutihan at ang kanyang pinagdaanang hirap na naging dahilan ng kanyang katatagan. Dahan-dahan silang bumaba ni Gabriel. Ang bawat hakbang ni Laya ay puno ng grasya at ang bawat sulyap niya ay may dalang mensahe ng pag-asa. Nang makarating sila sa dance floor, ang orchestra ay nagsimulang tumugtog ng isang romantikong waltz. Inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa baywang ni Laya, habang ang kamay naman ng dalaga ay maingat na nakapatong sa balikat ng lalaki. Ang kanilang paggalaw ay tila isang tula, maayos, banayad at puno ng damdamin. Sa gitna ng sayaw, ang lahat ng tao sa paligid ay tila naglaho. Ang tanging nanatili ay ang dalawang pusong matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Laya! Ang pabulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang maugong na kumpisal sa gitna ng tugtugin. Noong gabing mahanap kita sa ulan, ang tanging nasa isip ko ay ang tuparin ng utos ng Dawn. Ngunit habang pinapanood kitang lumalaban, habang nakikita ko ang ganda ng iyong loob sa gitna ng iyong pagkabasag, napagtanto kong hindi lang tungkol sa tungkulin ang nararamdaman ko. Napatitig si Laya sa mga mata ni Gabriel. Nadama niya ang bilis ng tibok ng puso nito na tumatama sa kanyang palad. Mahal kita, Leah. Ang pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Hindi dahil ikaw ay isang De Leon, kundi dahil ikaw ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay nasa pagiging mapagpatawad at mapagmahal sa kabila ng sakit. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Laya. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng yelo, ay tuluyan ng natunaw sa init ng mga salita ni Gabriel. Gabriel, ikaw ang nagsilbing liwanag ko noong ang buong mundo ko ay madilim. Ikaw ang naniwala sa akin nung ako mismo ay hindi na naniniwala sa sarili ko. Mahal din kita, Gabriel. Isang golden moment ang nabuo nang itigil ni Gabriel ang kanilang pag-ikot sa gitna ng dance floor. Sa harap ng lahat ng panauhin, dahan-dahang yumuko si Gabriel at hinalikan ng kamay ni Leah ng may matinding pagsinta at respeto. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay lumapit sa mukha ni Leah. Naramdaman ng dalaga ang mainit na hininga ni Gabriel bago ang isang banayad at matamis na halik ang dumanas sa kanyang mga labi. Isang halik na nagbubura sa bawat pait ng nakaraan at nagbubukas ng pintuan para sa isang bukas na puno ng pag-ibig. Ang mga palakpakan ng mga panauhin ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ngunit para sa dalawa, ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang mga pusong nag-iisa na sa dulo ng lahat ng pagsubok. Kinabukasan ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng opisina ni Leah. Nakaupo siya sa kanyang dambuhalang mesa, binabasa ang mga ulat ng mga charity projects na sinimulan niya para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso. Wala na ang takot, wala na ang pagdududa. Ang bawat desisyon niya ay ginagabayan na ng pagmamahal at katarungan. Pumasok si Gabriel, dala ang isang tasa ng kape at isang bungkos ng mga sariwang rosas. Magandang umaga, Madam Chairman. Ang nakangiting bati nito. Magandang umaga, Gabriel.
Ang tugon ni Laya habang tumatayo para salubungin ang lalaking naging angkla ng kanyang buhay. Tumingin si Leah sa abot-tanaw mula sa kanyang bintana. Ang lungsod ay tila nagsisimula ring gumising sa isang bagong umaga. Alam niyang marami pang hamon ang darating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dahil alam niya na kahit anong bagyo ang dumating, may isang kamay na hinding-hindi bibitaw sa kanya. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng paghihirap. Ito ay isa ng epiko ng tagumpay, pagbangon, at ng wagas na pag-ibig. Ang tunay na katarungan ay hindi natatapos sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagsibol ng isang buhay na wala ng bahid ng takot at puno ng pag-asa para sa susunod na salinlahi. Lumipas ang 5 taon mula nang maganap ang gabi ng paghuhukom sa boardroom ng De Leon Bank. Ang hardin ng mansyon ay punong-puno na ngayon ng mga bulaklak na kasing kulay ng bahaghari, isang buhay na saksi sa pag-aalaga at pagmamahal na namamayani sa loob ng tahanang ito. Ang sikat ng umaga ay banayad, na humahaplos sa mga dahon, nagpapakita ng isang kapayapaang matagal na pinangarap ni Laya. Mula sa malawak na balkonahe, pinagmamasdan ni Leah ang isang maliit na batang babae, si Arya, na masayang tumatakbo sa damuhan. Ang batang ito ay may mga matang kasing linaw ng kristal at may tawang tila musika sa pandinig ng sinumang makakarinig. Sa leeg ng bata ay nakasabit ang maliit na pilak na kwintas, ang tanging alaala ng kahapon na pinili ni Laya na panatilihin, hindi bilang tanda ng sakit, kundi bilang simbolo ng kanyang pinagmulan at katatagan. "Mama! Tingnan niyo po ang paru-paro. Tila ba sumasayaw siya para sa akin?" Ang masayang sigaw ni Arya habang hinahabol ang isang makulay na insekto sa hangin. Napangiti si Leah, isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang pamilyar na init ng isang kamay na humahawak sa kanyang baywang, si Gabriel. Sa loob ng 5 taon, hindi nagbago ang lalaki. Nananatili itong matatag na haligi at angkla ng kanyang buhay. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na lamang isang damdamin, kundi isang pundasyon na bumuo sa kanilang pamilya.